Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pagdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang hapon. Bilang mga Kristiyano at Katoliko, mahalaga po na tayo ay nakakapag-aral patungkol sa salita ng Diyos. Isa po yun sa tungkulin natin bilang mga Kristiyano at higit sa lahat bilang isang Katoliko. Kaya nga po minsan nakakalungkot na ang ibang sekta, lagi po tayong tinutuligsa ng mga Katoliko, hindi alam ang salita ng Diyos. Kaya marahil paalala po ito sa atin na dapat bilang isang Kristiyano at Katoliko, tayo ay may alam, tayo ay nag-aaral, at higit sa lahat, tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, tila tinutuligsa ni Jesus ang mga pariseyo at mga eskriba. Pero may isang bagay na sinabi ang Panginoon. Ang sabi ni Jesus, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan
ni Moises. Kaya anong sabi ni Jesus? Gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Dahil naniniwala marahil si Jesus na dahil sila ay may alam patungkol sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang magdadala sa kanila sa kabutihan. Tama po, di ba? Dahil ang mga taong tunay na nakikinig sa salita ng Diyos ay ang mga taong dinadala ng Diyos sa mabuting daan, sa mabuting pagkakataon, sa mabuting sitwasyon. Ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at gumagawa ng salita ng Diyos ay ang mga taong kailanman hindi naliligaw ng landas. Dahil kung tutiusin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mabuti. Ang salita ng Diyos ay mensahe ng Diyos sa ating lahat. Pero merong sinabi ang Panginoon. Sabi ni Jesus, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ano ang gustong bigyang pansin ng Panginoon? Alam ng mga Pariseo at mga Eskriba ang salita ng Diyos. Kabisado marahil nila. Bihasa marahil sila. Pero kulang ang pagiging bihasa kung hindi naman ito isinasabuhay. Kulang ang kaalaman kung walang pagsasapuso. Kulang ang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos kung wala naman tong epekto upang tayo ay maging mabuting tao. Alam niyo po mga kapatid, maraming bihasa patungkol sa salita ng Diyos. Pero alam niyo po kung ano ang kulang? Onti ang nagsasagawa at nagpapatunay sa salita ng Diyos. Alam niyo po, meron hong isang pag-aaral, sabi nila, bakit daw po may mga Katolikong umaalis sa pagiging Katoliko? Marahil ang iisipin ng ilan, kasi Father, ang mga Katoliko nakakatamad yung misa. Sa ibang sekta po, masaya, may drums, party, welcome ang lahat. Pero sabi ho dun sa pag-aaral na yon, ang isang kadahilanan daw po kung bakit umaalis ang mga Katoliko sa pagiging Katoliko, dahil daw po wala na silang nakikitang mabuting halimbawa. Wala na daw pong tunay na nagsasabuhay sa pananampalataya bilang Katoliko. Malaking hamon po iyon mga kapatid. Malaking panawagan para sa atin na tayo bilang mga Kristiyano at tagasunod ni Jesus, hindi lang tayo basta may alam sa salita ng Diyos, ngunit tayo dapat ay nagsasagawa at nagsasabuhay ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Mga kapatid, tandaan natin, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, sumasalamin sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. At ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, sumasalamin lagi sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa madaling salita, hindi pwedeng mabait ka lang dahil alam mo, mabait ka lang kapag ang Diyos ang kaugnayan mo. Mabait ka lang kapag ang nasa loob ka ng simbahan. Pero paglabas ng simbahan, hindi ka na marunong makipagkapwa-tao. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi nananatiling salita, kundi ang salita ng Diyos nakikita dapat sa ating pagkilos at paggawa. Sa araw na ito, yan ang paalala sa atin, na ang salita ng Diyos huwag manatiling salita, kundi makita sa ating pagkilos, sa ating pakikipag-ugnayan, at higit sa lahat, sa ating pamumuhay. Kaya yan po ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na tunay nating maisabuhay
at higit sa lahat, may sa puso ang salita ng Diyos. Amen.